Talagang technicality yung naging ground ng dismissal sapagkat yung mga dapat na hinahanap na attachment na kung saan mag-a-acquire ng jurisdiction ng COMELEC ay hindi na i-attach. So, hindi naman nangangahulugan na permanente yung dismissal na yan. Kung ano man yung remedyo na gustong i-avail nung petitioner, nasa kanya pa rin po yan. Madami naman pong option pa na available para po sa kanya at yung mga iba pang magpipetisyon. So again, sana naman po yung mga magpapayag sa COMELEC lang na mga petisyon, sana lang laging sisiguraduhin na tama yung akusasyon, aligasyon, ground, at saka siyempre yung mga hinihingi na requirement ng filing fee at saka yung mga attachment. Kasi otherwise po, madidismiss ang petition on technicality at hindi na po makakadako sa pagdidesisyon sa merits. Ganun po talaga ang proseso sa lahat ng korte, sa lahat ng quasi-judicial body na nagdidesisyon sa mga ganitong klaseng kaso. Gaano kahalaga po ba yung failure to attach COC bilang basehan sa dismissal? Kasi po pinapadisqualify bilang isang kandidato. So ano po ba ang pinaka-number 1 ebidensya ng isang tao ay isang kandidato? Hindi po ba yung certificate of candidacy? Kaya po sa lahat ng petition to disqualify at petition to deny due course or cancel candidacy, alam po ng lahat ng abogado yan na number 1 na attachment dyan ay ang COC nung mismong pinapadisqualify ng mga kandidato.